pinoprotektahan. Walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lang. Makisaksi, ilang residente sa Santiago, Ilocos Sur biglang nagsilikas matapos humampas ang malalaking alon. Hindi pa man nakakalabas ng Pilipinas ang Bagyong Juan, panibagong tropical depression, mahigpit na binabantayan ng Pag-asa. Ang latest weather bulletin ihahatid live. OFW mula sa Bahrain, natagpo ang patay sa siya ng eroplano ng Gulf Air. Pasay Police, iniimbestigahan na kung may foul play sa insidente. Alamin ang paglilibing sa mga yumao na walang kabaong at hindi ineembalsamo. At triplets, ipinanganak sa PNP General Hospital. Hindi pa man nakakabawi mula sa pinsalang iniwan ng Bagyong Juan, isa na namang tropical depression ang nagbabantang pumasok sa Pilipinas. At live mula sa tanggapan ng Pag-asa, saksi si James Velasquez. James. Masugid na binabantayan nga ng Pag-asa ngayon na isang tropical depression malapit sa Marianas Group of Islands na posible raw pumasok sa Philippine Area of Responsibility. 2,500 kilometro ang layo mula sa silangan Luzon ng binabantayan tropical depression ng Pag-asa. Kumikilos ito sa bilis na 19 na kilometro kada oras sa direksyon Pakanluran. Ayon mismo sa Pag-asa, kung hindi magbabago ang direksyon ng bagyo, inaasahang sa Sabado ay papasok ito sa Philippine Area of Responsibility at malaki raw posibilidad na lumakas ito at maging super typhoon tulad ng Bagyong Juan. Pareho po niyan si Juan no, na namataan natin na low pressure area din siya nung una. Tapos bago dumating ng ating area of responsibility ay naging typhoon ito. Hanggang ngayon ay binabantayan pa rin ng Pag-asa ang Bagyong Juan na hindi pa rin umaalis sa Philippine Area of Responsibility. Nakataas pa rin na signal number 1 sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan at Zambales. Huling namata ng Bagyong Juan sa layong 350 kilometers pakanluran ng Lawag City. Taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot sa 175 kilometers per hour at bugsong umaabot sa 210 kilometers per hour. Kumikilos ito sa bilis sa 7 kilometers per hour. Sa direksyon north-northeast, inaasahan bukas ng gabi ay nasa 430 kilometers west ng Basco Batanes sa Bagyong Juan, habang sa Biyernes ng gabi ay nasa 400 kilometers west-northwest ng Basco Batanes na ito. Bagamat papalayo na ng bansa, matinding pinsala pa rin ang patuloy na iniinda ng ating mga kababayan dala ng malakas na ulan at hangin ng bagyo. Sa huling tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, mahigit 63,000 pamilya na apektuhan ng Bagyong Juan sa 21 probinsya sa Region 1, 2, 3, 4A, CAR at NCR. Mahigit 2,000 pamilya na nanatili pa rin sa mahigit 70 evacuation center. 15 ang kumpirmadong patay, habang 20 At igan patuloy nga ang pagbabanta ng Pag-asa tungkol sa mga storm surges o yung mga nalilikang mataas na alon dahil sa lakas ng hangin. Yung mga alon na daw ito ay umaabot sa taas sa 6 meters, kaya daw lahat ng mga kababayan natin na nakatira sa may tabing tubig ay dapat daw mag-ingat. Live mula sa Pag-asa sa Quezon City, ako si James Velasquez, ang inyong saksi. Pangamba naman ang idinulot ng storm surge o bigla ang pagtaas ng tubig na may kasamang hampas ng alon sa ilang barangay sa may baybayin ng Ilocos Sur. Ang resulta, mabilis na nagsilikas ang ilang residente habang agad ding nagsasagawa ng sandbagging sa may tabing dagat. Mula sa Ilocos Sur, saksi si Mark Zambrano. Ito ang nasaksihan ng GMA News ngayong gabi. Malakas ang paghampas ng mga alon. Sa taas ng tubig ay halos lumampas na ito sa pader na dapat sana'y proteksyon ng mga residente rito sa Barangay Darapidap. Kaya naman ng ilang residente, di maiwasang mangamba. Sa Barangay Caterma naman, nagsagawa ng sandbagging sa tabing dagat ang pinagsamang puwersa ng Candon PNP at DSWD. Ginawa ito para mapigilan ang hampas ng dagat sa mga pampang. Bagamat may pinaalalahanan ng mga otoridad ang mga residenteng tabing dagat na lumikas muna, nahirapan silang paalisin ang ilang pamilya. Sa Barangay Ambukaw sa Santiago, nawasak ng storm surge ang halos 100 kulungan ng maritangtang o sea urchin. Ang ilang residente, lumikas ng mabilis. Ayon sa Pag-asa, ang paghampas na ito ng malalakas na alon ay tinatawag na storm surge. Inaasahan daw talaga ito sa mga karagatang naapektuhan ng bagyo.
Pero paglilinaw ng Pag-asa, hindi ito tsunami. Lindol lang daw kasi at hindi bagyo ang dahilan ng pagkakaroon ng tsunami. Dahil ito po si Juan ay na matagal dito sa area na ito, nakakapag-generate po ito ng malalaking pag-alon at yun ang tumatama po usually sa coastal area na malapit sa kanya. Ako si Mark Zambrano, ang inyong saksi. Sa Baguio City, 5 bahay ang nabagsakan hindi ng lupa kundi ng tambak ng basura. Dahil pa rin ito sa tuloy-tuloy na pag-ulan, dulot ng Bagyong Juan. Katabi lang kasi ng mga bahay ang gabundok na dam site. Bagamat wala nasaktan sa pagguho, binabuti na rin ang ilang residente na magsilikas. Samantala, kitang-kita sa isinagawang aerial inspection ang lawak naman ng pinsalang idinulot ng Bagyong Juan sa 3 coastal town sa Isabela. Bukod sa pinsalang idinulot ng bagyo, pinangangambahan ang 50 buwayang pakalat-kalat daw sa bayan ng Divilacan. Pero paglilinaw ng Mabuwaya Foundation ng Isabela, tirahan talaga ng mga buwaya ang lawa ng Divilacan. Mula sa Isabela, saksi si Mark Salazar. Mula sa itaas mo makikita kung paano dapang-dapa ang 3 coastal town ng Isabela. Nakataob na para lamang laruan ang maliit na eroplano sa isang fish pond sa tabing dagat ng Makunakon. Hinampas daw ito ng hangin nung kasagsagan ng bagyo pero wala daw nasaktan sa mga sakay nitong hindi pa natutunto ng otoridad. Nakalbo naman ang kabundukan ng Divilacan. Ayon kay Isabela Governor Faustino D. III, may 50 buwaya rin ang kakalat-kalat ngayon sa Divilacan at isang residente ng araw ang nakagat. Pero paglilinaw ni Sammy Tela ng Mabuwaya Foundation ng Isabela, hindi nakawala ang mga buwaya dahil unang-unay hindi naman daw sila nakakulong. Katunayan, nasa lawa raw ng Divilacan ng mga freshwater crocodile dahil inilagay sila rito ng foundation Agosto nung nakaraang taon para paramihin ang kanilang lahi. Endangered na kasi ang mga buwayang ito at illegal na patayin. Ang pala na naman, 80% residente ang walang bubungan. Nakita ni DILG Secretary Jesse Robredo ang sitwasyon sa coastal towns kaya sinuportahan niya ang hiling sa COMELEC para sa postponement ng barangay SK election sa Lunes sa 3 bayang ito. Mismong yung mga local government units doon ang nagsasabing na kailangan may postpone ang barangay election doon dahil walang paglalagyan nung walang paraphernalia at ganoon din wala pong school buildings na matinong nakatayo. Meron na rin po kaming suggestion na gawing earlier na lamang yung botohan, mag-start ng 6 o'clock hanggang 2 o'clock in the afternoon para merong 3 hours na makapagbilang. Nagsimula namang umulan ang tulong sa pagbangon ng Isabela. Dala ng 2 gabinete ni Pangulong Aquino ang agapay mula sa national government. Minsan ang mas mahalaga yung psychological na nakita niya na tinugunan agad dito ang pamahalaan. Yung sa kuryente po, kailangan natin yung tulong ng ibang kooperatiba. Hangad raw nilang maisaayos ang 80% daloy ng kuryente sa susunod na Miyerkules. Dumating din ang kinatawan ng USAID. We're conducting the assessment now to determine how we want to move forward. And how is the assessment going? This is just the beginning of it. That was a very good meeting. We're getting more information and we're going to talk. Don't know yet. Mula sa Isabela, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Sinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Bulinaw sa Pangasinan dahil sa tindi ng pinsalang tinamo pa rin sa Bagyong Juan. Labis naman ang dalamhati ng mga kaanak dahil ilan sa mga nasawi sa kalamidad. Mula sa Pangasinan, saksi si Jiggy Manikan. Sa pagtama ng Bagyong Juan sa Pangasinan, 9 na buhay ang nalagas. Kabilang dito ang sa magkapatid na Jeremy at Sherilyn Patayan at ang kanilang pinsang si Vina Cruz. Sa kalakasan ng bagyo, nalunod ang 3 habang tumatawid ang ilog sa bayan ng San Carlos. Alam ko nandyan sila na hindi sila umalis. Yung pala lumabas sila, nalaman ko na lang na lumabas sila nung ibalita nung pinsan nila na kasama nila na nalunod na sila, nawala na. Kwento ng mga saksi, nadulas daw sa ilog si Sherilyn at tinangay ng agos. Sinubukan siyang tulungan ni na Jeremy at Vina, pero pati sila'y nilamon na rin ng malakas na agos. Hinawa ko po dito. Ngayon, anong nangyari po, hinawakan nila ako. Tapos yung ulo ko po, parang lumubog na rin po. Tapos ang ginawa ko na lang po, bigla na lang po ako yung humaon. Tapos hinayaan ko na lang po sila. Nasa na po sila nasa ilalim na po sila ng bubon. Labis naman ang pigati na Aling Shirley sa sinapit ng kanyang 2 anak at pamangkin. Hanggat kaya daw niya,
Siya na lang daw bahala sa amin. Siya daw ang bumuhay hanggat kaya niya. Sa Kalasyaw, Pangasinan, baha ang idinulot ng pag-apaw ng Parongking River. Bukod sa mataas na tubig ilog, dagdag pang ikinabahala ng mga residente ngayon ang nakambang panganib mula sa unti-unting gumuguhong tulay. Under state of calamity naman ang bayan ng Bolinao. Sa tindi ng pinsalang tinamo ng kanilang agrikultura, mahigit 300 pamilya rin ang apektado. Ako si Jig Manicad, ang inyong saksi.